Yato na sa wakas mga kakwento, ang Japanese superstar na si Naoya Inoue nagpasalamat na sa isang Pinoy. Kakaiba din pala talaga itong si Inoue, marunong tumingin ng utang na loob. World Boxing Council itinanghal na ang laban ni Inoue at ni Luis Nery ay knockout of the year. Kaya lang, Amerika, binanatan si Inoue at sinabing nagsasayang lang ng oras at pera. Nako, bakit kaya? Well, alamin natin yan. Dito po galing mga kwentong balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Nag-post si Inoue ng larawan niya na kumakain kasama ni Japet Liliamido na isang Filipino-American na kung saan sinabi ni Inoue na pagkatapos ng kanilang pagsasana ay nagkaroon sila ng meat party para makabawi ang kanilang katawan mula sa ensayo. Sinabi ni Inoue na first time niyang kumain kasama si Lamido at hindi napigilan ni Inoue na siya ay nagpapasalamat sa palaging pagpunta ng Pinoy sa Japan upang tulungan nitong si Inoue sa kanyang mga laban habang nag-aanda siya para sa kanyang pagdepensa niya sa kanyang mga titulo na nakatagdang gaganapin ngayong January 24 kontra yan kay Sam Goodman. At sinabi ni Inoue na sa ngayon ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Samantala, nakuha naman ni Inoue ang Best Knockout of the Year Award na ginawa ng World Boxing Council kay Inoue. Dahil ito sa nakarang laban niya noong May 6 sa Tokyo Dome sa Japan kontra yan kay Luis Nery. Bagamat napabagsak man si Inoue ni Nery sa unang round pa lang, pero tumayo at nilamon ni Inoue itong si Nery. 3 beses manabagsak ni Inoue itong si Nery at tinapos sa loob lamang yan ng 6 na mga rounds. Kung si Inoue ang naging WBC Best Knockout of the Year, pero ang tinanghal na Fighter of the Year ay walang iba kundi itong si Alexander Usyk pagkatapos na tinalo niya itong si Tyson Fury. Ikaw kukwento, ano naman ang reaksyon mo na si Usyk ang mas pinili na naging Fighter of the Year awardee ng WBC? Samantala, may bagong napaka-interesadong mapinag-uusapan ngayon sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, dahil gusto na nila na itong si Inoue ay dapat akit na sa featherweight division. Ang American Specialist website ng Boxing News 24 ay nagtatala na isang artikulo na pinamagatang "Can Naoya Inoue maintain his advantage in featherweight division?" Tungkol sa nilalapit na laban ni Inoue laban kay Goodman, pinulaan nila na isang landslide na tagumpay para kay Inoue, kaya dapat na manalo itong si Inoue ng mas madali. Sinabi pa nila ng patuloy na pagipaglaban sa super bantamweight ni Inoue ay isang pag-aaksaya lang ng oras para sa halimaw ng Japan. Kaya ayon pa sa kanila, malaki talaga ang kalamangan ng kakayahan ni Inoue sa mga super bantamweight contenders sa ngayon. Mga kakwento, ayon sa balita sa Amerika, sinabi nila na walang sinumang makakapigil kay Naoya o makapagbigay ng matinding laban sa kanya. Kaya dapat na ngayong taon na si Naoya umakyat sa featherweight para magkaalaman na. Gusto ng maraming tagahanga ang isang featherweight fighter na ang kakalabanin ni Naoya para sukatin kung gaano nga ba kalakas at gagaling itong si Naoya o isang featherweight champion na ang makakalaban niya. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento, syempre, shoutout po muna kayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong Papa Jack, kakakwentong Rolly Aligado, kakakwentong Gabriel Nalasa, at kakakwentong nunod ngayong shoutout siya dyan. Bueno, ganito po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.